Ang Angel of Mercy o Angel of Death ay uri ng criminal offender na nagtatrabaho bilang medical practitioner o caregiver. Intensyon nilang saktan o patayin ang mga taong nasa pangangalaga nila. Ayon sa pag-aaral na ginawa noong 2005, merong iba't ibang uri ng Angel of Death. Ang una ay ang Mercy Killers. Naniniwala itong ang kanyang biktima ay nagdudusa ng husto at kamatayan lamang ang makakatulong dito. Ang pangalawa naman ay ang Sadistics. Ito ang mga killer na ginagamit ang kanilang katungkulan para makontrol ang kahihinatnan ng kanyang biktima. Nag-i-enjoy din itong makita ang pagdudusa ng mga ito bago ito tuluyang patayin. At ang huli ay ang Malignant Hero. Inilalagay nito sa bingit ng kamatayan ang kanyang biktima, saka ito sasagipin para maging hero siya sa paningin ng iba. Ang mga Angel of Death ay nagtitake advantage na alam nila ang kalagayan o sakit ng kanilang mga target victim at ina-apply ang kanilang knowledge sa medical field para successful na maikatuparan ang kanilang masamang adhikain. Alamin natin kung anong uri ng healthcare worker killer si Kimberly Sainz at kung maituturing ba siyang isang serial killer. Si Kimberly Clark Fowler ay isinilang sa Angelina County sa Texas noong November 3, 1973. Dumating siya sa buhay ng young couple na sina Kent na 21 years old at nagtatrabaho sa Rush Truck Center at Benny na 17 years old at nagtatrabaho naman sa Walmart. After 3 years, muling biniyayaan ng anak na lalaki ang mag-asawa na pinangalanan nilang William Cody. Lumaki si Kimberly sa isang working-class family sa Lufkin, Texas, na kilala rin bilang The Big Thicket. Ito ay naging takbuhan ng mga nagtatagong criminals. Ang Fowler family ay member ng Clausen Assembly of God Church. Mahilig maglaro ng softball at naging cheerleader noong nasa 8th grade ang batang Kimberly. Ito rin daw ay tahimik na estudyante na may maayos na grade kahit hindi nag-i-effort sa pag-aaral ayon sa kanyang mga teacher. Noong nasa sophomore siya sa Central High ng year 1990, nakilala niya ang popular na si Chris Happer. Ibinoto itong most likely to succeed at isa ring star basketball and baseball player. Nabuntis si Kimberly noong siya ay nasa junior year kaya huminto siya ng pag-aaral. Isinilang niya ang anak na lalaki at pinangalanan nilang Jacob Happer noong July 26. Kinasal si Kimberly na 17 years old at Chris na 19 naman noong September 9, 1991. Ang kanilang pagsasama ay nagtagal lamang ng 6 na taon, nag-divorced sila noong 1997. Pagkatapos ng divorce, nagtrabaho si Kim sa Fleetwood Transportation sa Diboll, Texas na 15 minutes drive ang layo sa Lufkin para suportahan ang anak nito. Isinugod si Kim sa Lufkin Hospital dahil sa pneumonia noong September 1990. Transfer din siya sa Houston Hospital dahil sa malala nitong kondisyon. Dahil sa near-death experience, nagpa-convert si Kim as Christian. Dumating sa buhay ni Kim, si Kevin Sainz na nagtatrabaho rin sa Fleetwood Transportation. Meron itong criminal record dahil sa paggamit at pagbibenta ng marijuana at nakulong sa Angelina County Prison. Nabigyan din ito ng parole noong 1998. 6 na buwan ng buntis si Kimberly nang nagpakasal sila ni Kevin noong June 10, 2000. Nag-resign din ito sa trabaho. Nagsilang ng baby girl si Kim noong December 22, pinangalanan nila itong Madison. Nagpa siyang bumalik ulit sa pag-aaral si Kim. Nag-enroll ito sa Angelina Community College's nursing program nang nakuha niya ang kanyang high school diploma. Natapos niya ang kurso noong December 2004. Ang licensed vocational nurse ay kinikilala lamang sa Texas at California. Nagtatrabaho sila under the supervision ng mga registered nurses at doctors. Ilan sa mga tungkulin nito ay para makapag-provide ng bedside care sa mga pasyente, check vital signs, administer medications, maglagay ng intravenous o IV, at maglinis ng wounds or injury. Agad siyang nakapagtrabaho after mag-aral sa Memorial Hospital sa Lufkin. Pero nagtagal lamang siya dito sa loob ng 5 buwan. Lumipat siya sa Woodland Heights noong August 2005. Pagkaraan ng 2 buwan na pagiging empleyado sa Woodland, siya ay natanggal dahil sa pagnanakaw ng Demerol. Ito ay isang uri ng opioid analgesics medicine na nakakatulong ma-relieve ang moderate at severe pain. Agad din namang nakahanap ng panibagong trabaho si Kim sa Right Choice Home Health. Noong simula, nakilala si Kim bilang pleasant, punctual, at nag-i-enjoy sa kanyang trabaho, pero hindi nagtagal na pansin ng kanyang supervisor ang pagbabago ng ugali nito. Naging mainitin ang ulo nito, pumapasok ng late,
at minsang walang pasabing mag-absent, mga dahilan para siya ay ma-terminate. Ayon sa kanyang asawang si Kevin, dahil sa pagkawala ng trabaho nagsimulang magkaroon ng depression si Kim at lagi lamang itong nagmumukmok at nakahiga. Dahil sa lumalala nitong depression, dinala siya ng asawa sa Brentwood Hospital sa Shreveport, Louisiana. Na-admit dito si Kim dahil sa kanyang depression at suicidal thoughts. Pagkalabas ng hospital muling nagsimulang maghanap ng trabaho si Kimberly. Natanggap siya sa Lafkin State School. Ito ay isang living facility ng mga taong merong developmental at mental disabilities noong October 1, 2006. Tulad ng iba niyang mga naging trabaho, hindi rin nagtagal dito si Kim. Muli siyang natanggal noong 31st dahil hindi daw ito angkop sa assigned position. March 2007 nang matanggap siya sa Children's Clinic sa Lafkin. Nakatanggap din ito ng warning dahil sa ilang beses nitong pag-absent ng walang pasabi. Sa kabila nito, hindi pa rin nagbago si Kim, kaya natanggal siya sa trabaho noong May 29. Sinubukan niyang mag-apply sa Unemployment Benefits Program, kung saan maaari siyang makatanggap ng weekly financial support. Hindi siya eligible dahil ang main reason ng kanyang kawalan ng trabaho ay ang hindi niya magandang work performance. Dahil sa work at mental issues ni Kim at financial problem ng pamilya, nagsimula na rin maapektuhan ang marriage ng dalawa. Hindi rin tumutulong si Chris na suportahan ang anak nitong si Jacob. Noong June 7, 2007, pumunta ang mga pulis sa bahay ng nanay ni Kevin. Ayon sa mga police record, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mag-asawa kung saan na-injured si Kevin kaya minabuti nitong umalis at pumunta sa bahay ng magulang nito. Pero sinundan siya ni Kim. Agad na napansin ng mga pulis ang pabulol-bulol na pananalita nito at hindi rin makatayo ng tuwid. Sa halip ay pagiwang-giwang ito dahil sa matinding kalasingan. Naaresto ito sa mga kasong public intoxication, criminal trespassing, at misdemeanor assault. Nag-file din ng order of protection si Kevin laban sa asawa. Nag-reconcile din ang mag-asawa bago matapos ang August 2007. Muling nakapagtrabaho si Kim noong August, this time sa Davita Lafkin Dialysis Center. Binigyan din siya ng 10 weeks training course. Ang mga taong nagda-dialysis ay merong chronic kidney disease. Prone sila sa ibang komplikasyon tulad ng diabetes, high blood pressure, at heart failure. Tumutulong ang dialysis para malinis ang dumi sa dugo ng mga pasyente dahil hindi na ito kayang gawin ng kanyang severely damaged kidney na tinatawag ding renal replacement therapy. Ang dialysis treatment ay commonly tumatagal ng 4 na oras. Ginagawa ito 3 times a week sa mga taong merong end-stage kidney failure dahil 85 hanggang 90% ng kanilang kidney function ay wala na. Maraming taong merong severe kidney disease ang pumupunta sa Davita dahil hindi na nila kailangang magpa-confine, maari din silang makauwi after ng treatment. Hindi rin nila kailangang magbayad ng mahal tulad ng home health dialysis. Noong April 1, 2008, ang 77 years old na si Clara Strange at si Thelma Metcalf na 68 years old ay parehong inatak sa puso na ikinamatay ng mga ito. Nang makaramdam si Clara ng hirap sa paghinga, agad itong binigyan ng oxygen nang naka-assign sa kanyang patient care technician na nagngangalang Werlin, pansamantala itong nakaginhawa. Nang nag-break si Werlin, si Kim ang humalili dito para bantayan ang pasyente. Ngunit nang bumalik ang lalaki, inabutan niyang unconscious na si Clara. Agad na tumawag ng paramedics ang Davita staff para maisugod sa hospital ang ginang, pero sa kasamaang palad, hindi na ito muling nagkamalay. Nakita sa chart nito na binigyan ito ng gamot para bumagal ang blood flow rate nito mula 400 hanggang 300, pero ayon kay Werlin walang rason para gawin ito ni Kim. Pag pinabagal ang blood flow rate ng pasyenteng naka-hook up sa dialysis, hindi ito mag-alarm. Nang araw na iyon si Kim ay naka-assign na care technician kay Thelma. Pagkaraan ng 30 minutes nang natagpo ang walang malay si Clara, nakita na mangulang buhay si Thelma. Agad itong niresuscitate ni Kim, pero napansin ng isa pang technician na mali ang ginagawa nito kaya ito nag-take over. Sinugod din ito sa hospital pero hindi na muling na-revive. Ayon sa chart nito, binigyan din ito ni Kim ng gamot para bumagal ang blood flow nito mula 300 hanggang 200 dahil nasa maximum limit ang blood pressure nito. Inihatid sa huling hantungan si Thelma noong April 6 at si Clara naman noong April 9. Dahil sa dalawang insidente ng pagkamatay, itinalaga ng Davita si Amy Clinton noong April 2.
na isang clinical coordinator sa Lafkin Clinic para malaman ang nangyari at maiwasan ang mga ganitong kaganapan na maulit muli. Habang nasa Lafkin Clinic, maraming binagong policy si Clinton para ma-minimize ang anumang panganib at maprotektahan ang mga pasyente. Ni-reassign nito ang ilang staff sa ibang gawain at nagtalaga lamang ng piling nurse na pwedeng mag-administer ng mga gamot sa pasyente. Pinagbawalan din ang mga care technician na gawin ito. Ni-upgrade din ito ang ilang machine para mas mamonitor ng maayos. Pagkaraan ng halos 2 linggo, April 16, sana namang pasyente ng Davita ang namatay. Naka-assign si Sharon Derman bilang patient care technician noong araw na iyon kay Garland Kelly, habang si Kim naman ang nakatalagang nurse para mag-administer ng medication dito. Ilang oras ang lumipas nang nag-alarm ang machine kung saan dinadialysis si Kelly. Agad itong pinuntahan ni Sharon. Inabutan niyang nakatayo lamang si Kim sa wala ng buhay na lalaki. Nang akmang ere-reset ni Kim ang dialysis machine, pinigilan ito ni Sharon na agad na nagbigay ng CPR sa pasyente at inutusan si Kim na tumawag ng tulong. Matagumpay na naibalik ni Sharon ang pulso ng lalaki, pero hindi na ito muling nagkamalay kahit nadala pa sa hospital. 1 buwan itong nakoma bago tuluyang na maalam noong August 15, 2008 sa edad na 59. Hinatid ito sa huling hantungan noong August 23. Sa kaparehas na araw na namatay si Kelly Garland, nawala naman ng malay ang isang pasyenteng si Graciela Castañeda. Ayon sa paramedic na tumingin dito, wala naman nakabara sa airways nito. Meron ding note sa chart nito na nag-choke to sa chewing gum. Agad siyang nilapatan ng paunang lunas. Nakaligtas si Castañeda pero ito ay nagkaroon ng memory loss at kailangan na rin gumamit ng oxygen regularly. Nagkaroon ng problema sa kanyang dialysis line ang pasyenteng si Cory Bryant. Dahil sa mga namumuong dugo, kaya pinalitan ito ng kanyang care technician na si Martha noong April 22. Nang nasa break si Martha, nag-alarm ang machine ni Cory dahil hindi makadaloy ng maayos ang dugo nito sa dialysis line. During that time, conscious at stable naman ito. Nakita ng isang pang-care technician na si Candice nang puntahan ito ni Kim para i-reset di umano ang machine nito. Narinig pa niyang nagtanong si Cory sa nurse kung anong gamot ang binibigay nito. Hindi nagtagal inatak ito sa puso. Naitakbo pa ito sa hospital at muling na-revived pero pumanaw din yung July 15 pagkaraan ng 3 buwan. Si Cory Bryant ay inilibing noong July 21 sa edad na 64. Isang pasyente ng Davita ang sinugod sa hospital dahil sa severe drop ng blood pressure noong April 23. Nang nagising ito sa hospital, after 3 days, wala itong natatandaan sa mga nangyari. Ayon sa kanyang medical chart, binigyan ito ni Kim ng gamot na Zemplar. Ito ay gamot na ibinibigay sa taong merong chronic kidney disease para maiwasan ang pagtaas ng parathyroid hormone level nito. Sa kabila ng presence ni Amy Clinton, patuloy pa rin ang sunod-sunod na problema. Noong April 28, hindi naging maganda ang pakiramdam ng pasyenteng si Deborah Tates. Ni-assign ni Clinton si Kim bilang care technician noong araw na iyon na ikinasama ng loob nito. Dahil tingin niya mababang trabaho ito, nakita rin ito ng ilang kasamahan na umiiyak. Hindi pa natatapos ang araw ng 2 sa pasyente. Ang sumama ang pakiramdam habang dinadialysis. Bumaba ng husto ang blood pressure ni Marva Rowan, habang nakakaramdam naman ng kakaibang init ng katawan si Caroline Rasinger. Agad silang nilapatan ng paunang lunas. Ang mga pasyenteng sina Linda Hall at Lurleen Hamilton ay agad na siniwalat na nasaksihan nila di umano na gumawa ng bleach solution sa timba si Kim, saka inilagay sa syringe. Nakita rin nila na in-inject ang substance sa dialysis line ni Rowan at Rasinger. Agad na kinompronta ni Clinton si Sainz. Ayon kay Kim, nililinis daw niya ang bakanting machine at gumamit siya ng syringe para makuha ang precise measurement ng bleach solution na kailangan niya dahil hindi siya makakita ng medicine cup. Dahil sa mga nangyari, tumawag ng mga pulis si Clinton. Kinuha rin ito ang timba at mga syringe upang itest para makita kung merong bleach residue ang mga ito. Nag-positive ang 3 syringe kaya tinawagan ni Amy ang kanyang supervisor, ang Texas Department of Health, at ang CDC o the Centers for Disease Control and Prevention na isang federal agency na tumutulong para ma-improve ang overall public health sa Amerika. Kinuwestiyon ng mga pulis si Kimberly Sainz noong April 28. Ayon sa mga pulis, hindi nagtutugma ang mga statement nito. Sinasabi nito na dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa loob ng Davita Clinic, kaya siya di umano ay natatakot ng pumasok, kahit ginagawa niya ang lahat ayon sa palisi.
Masama rin ang loob nito dahil pinaghihinalaan siyang merong kinalaman sa nangyari kina Ron at Ray Singer. Inamin nitong nag-administer siya ng hypertonic saline kay Marva Round dahil ito ay meron di umanong cramps. Ang hypertonic saline ay ginagamit para sa hyponatremia treatment o ang kondisyon kung saan bumababa ang sodium sa dugo na maaaring magresulta ng pagduduwal at pagkahilo. Nang tanungin ito ng mga pulis kung ano sa tingin niya ang nangyayari sa Davita, dito nito nabanggit ang tungkol sa bleach. Ang pagkakaroon ng bleach sa isang dialysis clinic ay normal lamang. Ginagamit ang water-diluted bleach solution para linisin ang mga upuan at machine surface sa facility. Ang bleach din ay ginagamit sa machine internally para linisin ito isang beses isang linggo. Pagkatapos ginagamitan ito ng chemical reactive agent para ma-confirm na wala ng bleach residue na natitira at safe na itong gamitin. Isang mandatory meeting ang inischedule kinabukasan para sa lahat ng empleyado maliban kay Kim. Natanggal din sa trabaho si Kimberly Sainz noong April 29 at ang Lafkin Davita Clinic ay sinarado para sa investigasyon. Pagkalipas ng 2 linggo, naglabas ng official statement ang clinic. Ayon dito, naniniwala silang ang dahilan ng pansamantalang pagsasara ng Lafkin Davita Dialysis Center ay resulta ng criminal act ng isang dating empleyado ng kanilang clinic. Napag-alaman na isang fire official ang nagpadala ng anonymous letter sa Texas Health Department. Nakasaad dito na sa loob ng 2 linggo, nakapag-transfer sila ng 16 patients mula sa Davita patungo sa hospital. Ito rin di umano ay abnormal at nakakabahala. Nag-request din ito na imbestigahan ito ng naturang department. Sinasabi ring tumawag sa paramedics ang Davita ng 30 times sa buwan lamang ng April, samantalang naitalang 2 beses lamang itong pinatawag sa dialysis clinic sa loob ng 15 months noon. Inas din ng FDA o Food and Drugs Administration investigators ang mga blood tubing, ebi bags, at syringes na ginamit ng Davita patients. Ayon sa resulta merong mga items na nagpositive sa bleach. Natagpuan ng State Health Department na merong mga incomplete at undated entries on logs para ma-document ang disinfecting procedures. Kinuha bilang evidence ang 2 laptop at 2 desktop computers sa bahay ni Kim at sa mga magulang nito. Natagpuan dito na noong April 2, 2008, bandang 4:15 ng umaga, na merong search history tungkol sa bleach poisoning. Meron pang ibang internet search na natagpuan noong May 3, bandang 7 ng gabi tulad ng bleach given during dialysis, can bleach be detected in dialysis lines? At dialysis symptoms of bleach infusion. Inaresto ang 34 years old na si Kimberly Sainz. Kinasuhan niya ng 2 counts of aggravated assault with a deadly weapon para sa insidenteng nangyari noong April 28. Nakalaya siya nang makapagbayad ng bail habang hinihintay ang trial. Umabot ng 1 taon para makalikom ng mga evidence laban kay Kim. Kinasuhan siya ng 1 count of capital murder of multiple persons para sa pagpatay niya kina Clara Strange, Delma Metcalf, Opal Few, Garland Kelly, at Corey Bryant. At 5 counts of aggravated assault dahil sa mga sinapit ni na Marva Round, Caroline Riesinger, Deborah Oates, Graciela Castañeda, at Marie Bradley noong April 1, 2009. Nagsimula ang trial laban kay Kimberly Sainz noong March 2012. Ayon sa prosecutor, pumatay ng 5 pasyente si Kim sa Davita Clinic sa pamamagitan ng pag-inject ng bleach sa kanilang dialysis lanes. Wala naman di umanong motibo si Kim para pumatay ayon sa kanyang defense. Siya daw ay isang mabuting nurse, compassionate at caring individual. Kinagigiliwan din daw ito ng mga pasyenteng naka-assign sa kanya. Sinasabi rin si Kim ang scapegoat para sa kapalpakan ng clinic at maitago ang mga policy violation nito, tulad ng improper water purification. Ang mga evidence din daw laban kay Kim ay tinanim lamang ng mga Davita officials at hindi rin bleach ang dahilan ng pagkamatay ng mga pasyente dahil ang chest pain at cardiac arrest ay hindi lamang nakukuha dahil sa bleach infusion. Karamihan ng biktima ay nakuhanan ng dugo para maitest. Meron itong biomarker na nag-i-indicate na ito ay na-expose sa bleach. Meron ding mataas na LDH level. Ito ay enzyme na nabubuo dahil sa hemolysis kung saan pumuputok ang red blood cell dahil nagkaroon ito ng direct contact sa bleach. Pinapanood ang video interrogation ni Kim sa mga juror at inihain bilang evidence. 59 na katao ang nag-testified sa trial. Ang physician at toxicology expert ng CDC,
ay nagsabing ang dahilan ng pagkamatay ng mga pasyente ay dahil sa pag-inject ng bleach sa mga dialysis lines ng mga ito. Mahirap din daw sukatin ang amount ng bleach sa mga biktima dahil ito ay mabilis na nagre-react at nagiging hypochlorous acid na sumisira sa organs at tissues ng tao. Isang nephrologist na isang uri ng doktor na nag-specialize sa kidney care ang nagsabing ang chance ng cardiac arrest habang nagda-dialysis ay napakadalang. Ang trial laban kay Kimberly Sainz ay nagtagal ng 17 days. Noong March 30, 2012, ibinigay ng mga jury ang kanilang verdict pagkatapos ng 14 hours ng deliberation. Napatunayang nagkasala si Kim sa 3 counts of aggravated assaults at guilty sa capital murder. Hindi makapaniwala si Kim sa kanyang verdict. Hinatulan siya ng life imprisonment with no possibility of parole. Meron din additional 60 years para sa aggravated assaults. Hindi siya pinatawan ng kamatayan dahil ayon sa mga jury, hindi na daw siya panganib sa iba. Naniniwala ang district attorney na hindi lamang 10 ang biktima ni Sainz dahil dinidisposed ang mga gamit ng medical equipment sa Davita every 2 weeks kaya wala nang mahanap pang evidence ang mga pulis para sa mga hinihinala pang biktima nito. Kasalukuyang nakakulong si Kimberly Sainz sa Mountain View Prison sa Gatesville, Texas. Masasabi bang ang mercy na binigay ng mga jury kay Kim ay hindi karapat-dapat dahil hindi naman siya nakaramdam ng awa habang pinapatay niya ang kanyang mga biktima? May bibilang ba siya sa kategory ng healthcare worker killers bilang sadist na nag-enjoy na makitang naghihirap ang mga biktima bago tuluyang patayin?